Alam nyo po ba na sa sobrang dami ng pinaggagawa nitong si Sara Duterte, talagang yung mga DD-shit ay naguguluhan na. At saka alam nyo mga kababayan sa dami ng sinabi ni Atty. Lorna Capunan, ito yung pinakamaganda sa sinabi po niya. Wait lang, natanggal ko ata. Yan. Ang kasalanan, hindi nag-birth control yung nanay. Yan. Alam nyo, sapul na sapul dito mga kababayan yung katulad ni Sara Duterte'ng kurap. Ano po, at yung katulad ng mga kaalyado niya na kurap mga kababayan. Kasi nga naman, bakit nga naman yung tatay niya hindi man lang nagkondo mga kababayan noong panahon na binubuo nila itong si Sara Duterte. So ngayon ito, play po natin. Ang kasalanan, hindi nag-birth control yung nanay. Hindi ba? Kung nag-birth control yung nanay at nag-condom yung tatay, hindi na panganak yung di ba? Hindi na binoto. That's another thing. With my kids, never break a promise. Word of honor should be there. Never break a promise. Dalawa yun. Don't lie. And don't break promises. Kasi if you lie, if lying leads to everything. Lying kasi leads to, you lie about your schoolwork. You lie about your grades. You lie about where you were. You lie about what did you did your money. Lying. Ito sinasabi ni Atty. Lorna Capunan para po to sa lahat ng mga kurap mga kababayan Kasi nga naman kung nag-control daw yung nanay at kung gumamit ng proteksyon yung tatay, hindi sana naipanganak yung mga kurap mga kababayan. At sapul na sapul dito syempre, yung mga kurap na katulad po ni Sara Duterte'ng bangag. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Talaga is basic. Look at all of these corrupt government Yeah, officials. What are they doing? Right. They're lying. To their teeth. They're saying, I've never stolen any money from the government. Oh, you can edit that out. No, we won't. I mean, they deserve it anyway. And especially coming from someone as credible as you, then pwede, di ba? If you No. In fact, I even tell myself, family planning is okay, but some of these public officials, ang kasalanan, hindi nag-birth control yung nanay. Di ba? Kung nag-birth control yung nanay at nag-condom yung tatay, hindi na panganak yung di ba? At hindi nyo binoto. Tama! Kasi mga kababayan, kung si Digong lang sana nag-control dati, hindi sana naipanganak si Sara Duterte'ng kurap, mga kababayan. Alam niyo, may point din yung sinabi ni Atty. Lorna Capunan, lalo na ngayon. At si Sara Duterte ay nahaharap sa napakaraming problema mga kababayan. Nariyan pa nga yung malaki ang posibilidad na baka maaresto itong si Sara Duterte at makulong. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ito kasi yung problema. Ano po dun sa mga abogado ni Sara Duterte, alam nyo mga magagaling naman. Ako naniniwala ako magagaling naman yung mga abogado ni Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, nakalimutan ata nila na walang immunity from suit mga kababayan, ito pong si Sara Duterte at pag sinampahan po ito ng kaso, pwede po itong makulong. So ngayon ito, ipakinggan po natin itong nakita nating balita, galing po mga kababayan sa One News PH. Sabi po dito, BP Sara has no immunity from criminal prosecution. Yan po yung pagkakasabi dyan. So ito, play po natin. Sir, hypothetical, what if, for example, the RTC convicts or finds Sara guilty and the impeachment court does not, and therefore she remains as a VP until 2028? So what happens then from the time that a sentence is handed down to the time that she steps down? Well, no immunity, so you have to serve the sentence. But only after, I suppose, only after you step down. None of our public officials are immune from criminal prosecution and punishment except the president during his Tama. term of office. So the answer remains the same. She will have to serve Sir, that's time. interesting. So you mean Kasi mga kababayan, alam nyo ba kung bakit gustong-gusto ni Sara Duterte'ng magpresidente? Kasi pagka presidente siya mga kababayan, magagawa niya lahat ng gusto niya. Magagawa niya lahat ng kalokohan na gusto niyang gawin. Kung sino yung gusto niyang ipatumba, kayang-kaya niyang gawin yan. Dahil nga, hindi po siya masasampahan ng kaso dahil meron po siya na immunity from suit mga kababayan.
Ano po, hindi siya pwedeng sampahan ng demanda hanggat nakaupo siya na presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan po yung dahilan kung bakit gustong-gusto ni Sara Duterte na maging presidente. Kaya gustong-gusto niyang agawin kay PBBM yung posisyon na hindi naman talaga para kay Sara Duterte. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. She can go to jail but she does not necessarily lose her position. Tama ba? Well, once she is sent to jail, then we have to deal with the same question with respect to, Oh, for example, diba? Marcoleta, Estrada, Revilla, whether or not she is effectively suspended from office. Pero kumbaga, ganun siya kahiwa-hiwalay na parang Aha. a vice president, for example, cannot commit murder and say that, you know, you cannot charge me criminally. Because I'm immune. Diba? Not Oo, immune. because I'm immune. Hindi pwede I yun. can't be removed from office. Ito ata mga kababayan yung mga dahilan kung bakit allegedly nagre-request ano po itong kampo ni Sara Duterte ng closed door meeting kay PBBM. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, mukhang inisnab or hindi ata pinansin ng presidente mga kababayan yung hinihiling na closed door meeting ni Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, ano kayang pakiramdam? Ano po, kung may katotohanan man, yung kumakalat na balitang yon, ano kaya ang pakiramdam na inisnab etong si Sara Duterte? Kasi kahit si PBBM sinusubukan budulin pa. Kahit si Presidente mga kababayan, sinusubukan nilang budulin pa. Pagkatapos nilang banat-banatan, magre-request sila ng closed door meeting. So ngayon ituloy pa natin. Even Trump tried that once before his second term when he said that I can shoot someone on Fifth Avenue and get away with it. Yeah, Naglabas I yung remember. Supreme Court nila ng ruling doon, Trump versus Vance, saying that no one is above the law. Oh. The president's not a king. Si Chief Justice Roberts nagsabi nun. So, hindi yan. Medyo malinaw yan. Kahit high official ka, kahit impeachable official ka, hindi pwedeng mag-commit ng crime. A crime is still a crime. Ang nangyayari lang, if you're the president, you're immune while you're Yes, in sir. office. Aha, Hindi namin bumaba ka. But if you're, for Kasi isipin nyo mga kababayan na napakababaw nga nung sinasabi ni Sara Duterte nung kampo nila. Kasi sabi po dito, ito basahin muna natin na. Yan. Sabi dito mga kababayan, basahin muna natin itong last paragraph. Sabi dito, samantala binigyan din ng kampo ni BP Sara ang anilay malawak na epekto ng pagsasampa ng criminal case laban sa isang nakaupong vice-presidente. Sa panulat ni Reyabel Medina mga kababayan. So yan yung nagsulat nito. So ngayon kung titingnan nyo, ginigiit nung kampo ni Sara Duterte na magkakaroon daw ng malaking epekto. Ano po sa ating bansa kung sasampahan ng criminal case etong si Sara Duterte. Ang tanong, ano ba magiging epekto? Di ba tuwan-tuwa pa nga ang mamamayang Pilipino na yung tamad, walang kwenta mga kababayan, inefficient na vice-presidente at may pananagutan na vice-presidente ay mapapapanagot dahil sasampahan or sinasampahan ng kaso. So ibig sabihin, isang patunay lang to mga kababayan na kung masasampahan si Sara Duterte ng kaso, mapapapanagot siya. Isang patunay lamang yan na pantay-pantay ang paghatol ng batas dito sa ating bansa kahit pa makapangyarihan ka dito sa ating bansa. Di po ba? So ngayon sabi pa dito, basahin po natin na yan. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na walang opisyal ng gobyerno ang maaaring maging exempted sa pananagutan kung may nilabag na batas o inabuso na kapangyarihan o ang kapangyarihan. Ayon kay Jose Castro, posibleng ma-impeach ang sino mang impeachable official kung may valid na grounds. Gayunman, hindi dapat anya nakabatay ang kaso sa gawa-gawang ebidensya o mga bayarang mga testigo. Yan po yung sabi ni Jose Clark Castro. Sabi pa dito, samantala binigyan din ng kampo ni BP Sara ang anilay malawak na epekto ng pagsasampa ng criminal case laban sa isang nakaupong vice-presidente. So yan po yung sabi dyan. Ang tanong, ano ba magiging epekto? Matutuwa pa nga yung taong bayan kasi mapapapanagot yung vice-presidente na wala nang ibang ginawa kung hindi pagbanta ng buhay ng presidente, ng first lady at ng former house speaker. At mapapapanagot yung vice-presidente na isang damakmak na ang utang na trabaho sa mga kababayang Pilipino po natin. At ang utang na pera, syempre, kasi nga hindi maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, balik tayo dito.
For example, VP or justice Pwedeng or so on ngayon the na. line, you can still be sent to jail. Oo. Pero ibang tanong pa yung whether or not you can be stripped of your office because you have because you are an impeachable official. Tama ho ba yun? Am I getting right? Yes, because magkakahiwalay na tanong yon, di ba? The criminal prosecution deals with deprivation of liberty. Yeah. You can go to jail. Whether you lose your office, that's part of the impeachment. Somebody has to file an impeachment for you to lose. Okay, that's interesting. Interesting scenario. Well, Tama. nakakala namin, dahil impeachable offense ka, Oo. after na lang term mo, Mag-intayan. tsaka ka pwedeng ikulong. Ibig sabihin, Well, during your term as Vice President, hindi ka pwedeng ikulong dahil impeachable ka. But hindi ka immune from suit. Ibig sabihin, pwede kang kasuhan. pero Tama. yung Pwede kang makulong. yung punishment ay after na lang term mo as Vice President. At least yun yung akala namin. Mm. Well, her lawyers or any lawyer, for example, of a Supreme Court justice can certainly ask for a deferment of the service of the sentence as part of the criminal proceedings. Diba? But definitely, that kind of automatic accommodation with respect to criminal law is only given to the president. Di ba? Only because of the presidential immunity. And we cannot afford to extend that to other public officials. Masyado madami yun. Yeah. Masyado madami yun. That's too much. Yeah. Remember, presidential immunity exists only because, according to the Supreme Court, the president is too busy steering the ship as the captain of the country. So, we weighed the scales. Mas importanteng may leader tayo kesa to make him serve his time. So, Tama. in the meantime, let's suspend him from serving the sentence. That rationale will not apply, for example, to a Supreme Court justice. Why? 15 sila eh. To a vice president. VP. Why? Yeah. The vice president has time. no official function. What danger will the country be in if the vice president is not allowed to assume office? Nothing. Ngayon nga, parang wala tayong vice-presidente. Kasi yung vice-presidente naman natin, hindi naman talaga nagtatrabaho. Mga kababayan, sa madalit salita, wala nga talagang kwenta na vice-presidente. Dahil nga, hindi nagtatrabaho. Kaya dapat lang talaga mga kababayan, kung may pananagutan siya, dapat talaga niyang pagbayaran. Ganun lamang po kasimple yan. So, only the president benefits from that kind of reasoning. So only the president can commit murder and get away with it. Well, no one is above the law, according to the U.S. Supreme Court. Yan mga kababayan ha, maliwanag naman. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nag-viral itong sinasabi ng kampo ni BP Sara na kung saan mga kababayan, humihiling na ipagpaliban ang arrest warrant mga kababayan na magmumula dito po sa QCRTC dahil nga po dun sa ginawang pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. So ngayon ito pakinggan po natin. So siguro ito rin yung mga dahilan mga kababayan o agenda ni Sara Duterte kaya po siguro nagre-request o humihiling ng closed door meetings dito po kay PBBM. Ano po at siguro yung isa ring dahilan para makuha yung suporta ni PBBM sa darating na 2028. Kaso nga lang ang problema, inisnab nga allegedly mga kababayan ng presidente etong si Sara Duterte. Ano po, so ngayon ito ituloy pa natin. Kasi ito isipin nyo mga kababayan nung lumabas yung issue ng closed door meetings at yung mga sinasabing inisnab mga kababayan etong si Sara Duterte. Tapos nung lumabas din etong issue ng papalabas na arrest warrant galing sa QCRTC, bigla ang napasimba etong si Sara Duterte sa Palawan. Biglang naalala mga kababayan si God. Biglang naalala at ginamit si Lord. Saan ka ba naman nagkatala? Magsisimba ka na nga lang pero kailangan mo pa mag picture-picture sa loob para lang masabi sa mga kababayang Pilipino po natin na makajos ka kahit hindi naman. 'Di ba? Kahit hindi naman sila naniniwala na may Diyos noong mga panahong nasa kanila yung kapangyarihan. So ngayon, yan siguro yung mga dahilan. Kaya si Sara Duterte ngayon ay naaalala ang Diyos dahil nga natatakot siguro mga kababayan etong si Sara Duterte na magkaroon ng arrest warrant. Ano po, natatakot din na baka matalo siya sa darating na 2028 presidential election. So ngayon ito, pakinggan po natin kasi sabi po dito, kampo ni BP Sara Duterte humihiling na ipagpaliban ang arrest warrant galing po sa QCRTC. So ito, play po natin. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction.
At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Criminal case. Tandaan nyo mga kababayan ha. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala. Ang problema kasi sa mga to, mga kababayan, ngayon kinokontra nila na hinihiling nila na ibaliwala itong 3 counts ng grave threat ni Sara Duterte. Pero, nung nasa impeachment trial, mga kababayan, di ba ang laging tanong ni Narbasa, kung may grave threats pala na kaso na ginawa itong si BP Sara, bakit hindi kayo nagsampa ng demanda? Bakit hindi nagsampa ang DOJ? Ngayong sinampahan ng kaso, hinihiling nyo na ibaliwala itong kaso ni Sara Duterte. Nung hindi naman sinasampahan ng kaso si Sara Duterte, rumi-request kayo na sana sampahan ng kaso si Sara Duterte kung may grave threat. Alam nyo, mahirap kasi sa mga to, mga kababayan. Nung una ang yayabang, tapos nung naandya na, gustong ma-exempted. Ano po sa batas? Yan ang mahirap dito sa kampo ni Sara Duterte. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. O ma-dismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at Wala ngang immunity from suit si Sara Duterte. Natural, pwedeng sampahan ng kaso yan. Kahit pa impeachable official yan, mga kababayan. Pwedeng sampahan po ng kaso itong si Sara Duterte. Hindi lang magiging hindi pwede kung si Sara Duterte ay presidente. Hindi naman siya presidente. Vice presidente po siya, mga kababayan. At wala po siyang immunity from suit. Kaya nga kung titingnan po natin, pwede siyang sampahan ng kaso. Anyway, tuloy pa natin. ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So, it's possible na it might Pwede. Ang hindi lang pwede, presidente. open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise, Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong posisyon dyan eh. Ay, shine yan ba kay Sara Duterte mo sabihin yan? O kaya kay Digonggong? Diba na pagka, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Tama! Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term. ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni VP Sara sa kongresista at nilinaw na kine-question lamang nila sa korte kung Wala eh. Kaya kasi ayaw makipagpalitan ng argumento kasi mali talaga yung sinasabi ng abogado. Hindi po pa yung sinasabi nilang hindi pwedeng sampahan ng kaso si Sara. Pwede po talagang sampahan ng kaso si Sara kasi hindi naman siya presidente. Siya po ay vice-presidente na hindi sakop ng immunity from suit. Ano po ngayon, tuloy pa natin. nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso, bagay na parte ng legal remedies na po pwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis. Meron po nga selective attendance yung po nga pangalang Pangulo, no?
of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate impeachment court, no? But the way that she displayed her loyalty or her obligation to her sibling should also equate the obligation that she need to perform by facing the charges hurled against her. Yung obligasyon niya naman sa taong bayan, hindi ho natin nakita yon dahil hindi ho siya pupunta at hindi ho siya Takot nga kasi. Takot nga kasi. Paano sisipot si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial? Takot nga. Takot magisa mga kababayan at takot makita yung mga pagkakamali na ginagawa ng kanyang defense team. Yan yung dahilan siguro kaya ayaw umattend ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Kaya nga ito, yung mga DDSet, ano kaya mukha ang nagpapatibay sa mga pagmumukha ninyo para humarap pa sa amin? Di ba? Sa kaya humuhugot ng kapal na mukha itong mga DDSet para mambash, para magsalita ng kung ano-ano, samantalang yung vice presidente nila duwag, takot umattend ba kababayan sa sarili niyang impeachment trial? Yung sinasabing blood batate, wala na. 'Di ba? Yung mga DDSet, nagmukhang tanga lang kasi pinagmukha kayong tanga ni Sara Duterte. Ano po ngayon, tuloy pa natin. pumunta. Tuluyang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang aligasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon sa impeachment trial para mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan mga kababayan. Kasi pag nagdire-diretso to at hindi kinatigan ng korte yung pakiusap ng defense ni Sara Duterte na ipawalang bisa itong kaso na isinampa laban po dito kay Sara, mga kababayan, posibleng magkaroon po ito ng arrest warrant. At pagka nagkaroon ng arrest warrant, mga kababayan, dito na magkakaroon ng matinding pag-uusap patungkol po dito sa sinasabi na impeachable official na magkakaroon doon ng malaking epekto dito sa ating bansa kapag sinampahan ng kaso si Sara Duterte. Di lalo na pagka nagkaroon ng arrest warrant itong si Sara Duterte, sisilbi sa kanya yung arrest warrant po niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, wala pong immunity from suit si Sara Duterte dahil nga hindi naman po siya presidente. Ang meron lamang po niyon ay ang isang presidente ng Republika ng Pilipinas at hindi po sakop noon ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. So pwedeng kasuhan si Sara Duterte anytime kapag may ginawa siya nakabalbalan o kapalpakan dito po sa ating bansa. So ngayon, mga kababayan ko kayong tatanungin. Ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin pong ito. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito